Si suspect na si Suzaway, nagkaroon ng masamang balak dahil sa pera. Gamit ang pilak na karayom, pinatay sina Wang Laoxian at Wang Laotay. Napakasama ng paraan. Hatol, bitayin. Hatol, bitayin. Patayin, patayin, patayin. Ginoo. Opo, po. Ginoo. Hindi ako pumatay. Hindi ako pumatay. Pumunta ako para iligtas ang tao, hindi ako nagkasala. Tahimik. Walang usaping pagkakasala dito sa akin. Nakasara na ang kaso. Pumunta ka na sa Hades para magpatunay ng katarungan. Tingnan natin kung ikaw ang may dahilan. Pagbitay. Ginoo ng pagbitay. Nagtatanong ka ba? Sa kakayahan kong mag-imbestiga. Huminto ka. Aha, ikaw ang nagkamali sa akin. Ako ay nagsilbi bilang opisyal sa loob ng 2 taon. Hindi kailanman naghatol ng maling kaso. Ngayon, may matibay na ebidensya. Huwag magtangkang tumanggi. Sangguni ang bayan. Hindi marunong humatol ng kaso. Hindi alam ang pagkakaiba ng pagpatay at pagliligtas. At nagmamalaki pang matalino. At nagtatanggol pa sa katarungan ng mga tao. Eto. Ang buhay ko ay para sa mga tao. Hindi ako nagkamali. Ang pendant na ito. Ang kwintas at pulseras na ito. Ay akin mismong ginawa. May isa tayo bawat isa. Dapat mayroong siya sa paa. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Patayin mo na ako, patayin mo na ako. Maaaring patayin, ngunit hindi maaaring hamakin. Ngayon, nilapastangan mo ako. Mas mahusay ang anak ko sa paghatol kaysa sa iyo. Matagal na hindi nagkita, pero ang tigas pa rin ang ulo mo. Ginoong alkalde, dumating na ang takdang oras. Hinto. May pagdududa sa kasong ito, ipagpaliban muna ang pagpapatupad. Ngunit Ginoo Alkalde, naipasa na ang kasong ito sa tanggapan ng tagapangasiwa. Hindi maaaring ipagpaliban. Sinasabi ko, hindi siya pinatay ng tao. Pinagdududahan mo ba ang desisyon ng paghahanap? O gusto mo pati ako ay parusahan? Ngunit, Ginoong County Captain, ang reputasyon ay mas mahalaga ba kaysa sa kalinisan ng pangalan ng suspect? Paano naging suspect ako? Ginoong County Captain, hindi ko maintindihan kung bakit si County Magistrate Tinglan. Baliw at napakapangit. Iniutos ng Ginoong tagapamahala na agad ninyong imbestigahan ito. Ginoo, may paraan akong maililigtas siya. Maaari ko siyang pagalingin. Dito sa lugar ng pagbitay. Hindi ka dapat magsinungaling. Para lang makaligtas. Dahil ang Ginoong Alkalde ay isang tapat at matuwid na tao. Pero maaari kong gamitin ang aking ulo bilang panata para pagalingin siya. CJ. Ngunit mapapatawad ka sa parusang kamatayan. Tao, Ginoo. Kumuha ng panulat, tinta, papel, at inkstone. Gumawa ng kontrata ng pagtubos ng sarili. Anong kontrata ng pagtubos ng sarili? Hindi ako pipirma. Noong araw, niloko tayo. Pinalayas ka mula sa Fengsheng. Sa hinaharap, hindi na kita pababayaan na umalis. Nakarating na ang tinta, papel, at panulat ng tenyente. Ang kriminal na si Suzaway. Ngayon, utos ko sa iyo na tumulong sa kaso sa ilalim ng aking pangangasiwa sa loob ng 3 buwan. Kumita ng 2 silid na ginto. Kumita ng 3,000 leang na ginto. Mapigil sa kanyang kasalanan. Hindi ako pipirma, hindi ako pipirma. Ang isang mandirigma ay pwedeng patayin pero hindi pwedeng insultuhin. Ako ang nagsamantala at pumatay. Ako ang pumatay para mapanatili ang lihim, sige na. Ayokong pumirma sa ganitong panuntunan. Noong bata ka pa, nakasentro ka na sa kayamanan. Ngayon, ganoon pa rin ang ugali mo. Hindi ako pipirma, sinumpa kita na babagsakan ka ng kidlat. Grabe, parang nakakaangat ang dila mo. Sana all, ang galing ng dila mo. Kailan nangyari to? Kung ganon, pirmahan mo na at huwag ka nang umatras. Sige na, pipirma na ako. Okay na ba na pipirma ako?
Guro. Ang mga tao sa lumang aklat na ito. Bakit nagkakaroon ng baliw at baliw? At sobrang pangit. Ito ay isang uri ng sakit na dulot ng isang uri ng insekto na tinatawag na Jianggu. Kapag sumabog ang Jianggu, nagkakaroon ng pansamantalang kalituhan sa isipan ang tao. At kakaibang asal. Kapag siya ay nagising, wala akong maalala. Sa mundong ito, may iisang paraan lang para mapawi ito. Guro, anong paraan? Sabihin mo na, anak. Anong sakit ito? Magbayad ka muna, saka magtanong. CJ. Ibibigay ko na ang bayad mo. Magkano ang sinasabi mo? Kulangan ng 1 sentimo. Kulangan ng 1 sentimo. Hindi ako tutulong. 1 kaso, 1,000 pilak. 3 kaso. Hindi pwede. Masyadong mabilis ito. 100 leyang, 100 liang. Hindi ka lang basta kukuha ng ransom. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Anong klaseng ekspresyon to? 100 leyang, 100 liang. Tumingin ka, ano ang gusto niyang gawin ngayon? Ako. Natatakot na. Ano ang pinakagusto mong gawin ngayon? Gusto kong pumunta sa bahay niyo. Para nakawin ang pulang panty ng asawa mo. Gusto kong pumunta sa bahay mo. Para nakawin ang pulang panty ng asawa mo. Wala pa akong asawa. Anong panty ang nakawin? Sino ang panty na nakawin mo? Sabihin mo ng maayos sa akin. Anong ginagawa mo? Parang gusto mo na siyang hilahin hanggang sa mamatay. Kalmado lang. May isa pa. Hatiin sa piraso. Hahawakan ko ang liig ng yaya mo. Ako muna ang hahawakan ang liig mo. Suntok. Suntok sa sakit. Suntukin mo ng todo. Suntukin mo ang county magistrate. Maging mas mabigat ang iyong parusa. Suntok. Suntok. Tao, dalhin niyo siya. Ikulong sa bilangguan. Ako ang nagligtas sa iyo, hepe ng lalawigan. Paano siya gumaling? Hinto. Hinto. Gusto tumakas. Banal na dalaga. Ginigaling ang sakit ng hepe ng lalawigan. Kailangan ko nang umalis, di ba? Huwag kang magbulaan. Ang sakit ni Magistrado Ming ay gawa ninyo. Paano pa magkakaroon ng lunas? Ang maliwanag na buwan, nakabitin sa ibabaw ng opisina. Itong banal na babae, hindi ba? Ikaw ba ang sadyang nagkakalat ng kasinungalingan? Para lang siraan ako at akusahan ako. Hindi na kailangang magdepensa. Kanina nakita ko ang general ng bayan. Malapit ng saktan ng isang lalaki. Tama ba? Ito ay isang nakagamot na sakit ng county magistrate na sanhi ng bugtong na espiritu. Para ito sa pagtulong sa kanya na magpagaling. Ano? Sino ang naglagay sa akin ng sumpa? Magkabilang bayan. Siya. Isa siya sa mga taong kanina ay nagbabalak na saksakin ka. Dapat na siyang hulihin. May tao, dakpin niyo siya. Huwag pakinggan ang kalokohan niya, Ginoo ng Jiang County. May masama, Ginoo. May masama, Ginoo. Kakatakas ang bilanggo kanina. Ano? Ang tungkulin ko bilang tagapagpatay sa Detinglan City. Hindi ko na kayang gampanan. Lumiko at pumasok sa pintuang ito. Ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Muling ipaglaban ang katarungan. 3 taon tayong magkaklase. Hindi ko alam kailan tayo muling magkikita. Ngayon ay yumuko ako sa iyo. Salamat sa iyong pagtulong. Dahil sa hangaring ito ng puso. Masaya sa pagiging kawani ng gobyerno. Pinahanga ang aking kapatid.
Pumasok ka na. Huwag mong sayangin ang minahal mong tao sa buong buhay mo. Si Xiao Qian. Simula nang mamatay si Wang Laoxian, papabayaan kitang lalong malubog sa kaso. Hanggang sa, kahit ang emperador ay gusto kang putulan ng ulo. Ginoo, nagpakilala bilang opisyal ng Fufeng County. Ibig sabihin ay ang preso na tumakas ay bumalik para makipagkita. Ano? Bakit siya bumalik muli? Punong bayan ng county. May mahalagang bagay akong dapat asikasuhin. Mauna na akong aalis. Sige po, Santa. Bakit ka nakabihis ng ganito? Ako ay si Ilan, ang kapitan ng bayan. Si Xiao Tian ay bumalik upang humingi ng tawad. Pakiusap, parusahan po siya ng punong bayan. Ako ang tagapamahala ng kapitan, ang anak ng prinsipe. Si Xiao Qian. Ikaw na lalaki, sabihin mong yumuko ka. Anong kasalanan? Wala. Tumahimik ka. Bakit ka galit? Sabihin mo kay Jiang Nian na siya ay naengkanto. Talagang naengkanto ako. Nagsalita ka ng walang kwenta noong panahon na iyon. Kakaiba ang kilos at galaw niya. Parang may naipasok na kung anong kulam sa kanya. Ang makasalanan ay hindi pwedeng magsalita ng walang katotohanan. Ikaw, yung taga-iskwad ng bayan. Siya ang aking pinaghihinalaan. Kasama ko sa pag-imbestiga. Maaari na kayong umatras muna. Ito ay Jianggu. Nalilito ang isipan kapag sumasabog. At hindi na maalala ang nangyari pagkagising. May paraan ba para matanggal ang laso na ito? Pindutin ang 2 puntos ng Tianxing at Q sa magkabilang tadyang para maibsan. Ngunit hindi nito tuluyang matatanggal ang Jianggu. Paano natin mapupuksa ang nakatatakot na bungi? Galit na galit, takot na takot, lakas ng loob, lakas ng loob. May iba pa bang paraan? Bihira ang pagkakataon. Kailan pa tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Sabihin mo na. Mayroon ding pilak. 100 layang ng pilak. Ang taunang sahod ng hepe ng bayan ay hindi umabot sa 20 leyang. Gusto mo bang patayin siya? Nawalan ako ng 3 bahagi ng lakas. Sa tingin mo, tutulungan ko ba siya? Kailangan pa rin siyang tulungan. Sige, kunin ang pera. Sige, kunin ang pera. Huwag magpadalos-dalos, huwag magpadalos-dalos. Sino ang magpapagamot sa akin kung pinatay mo siya? Sige, bawas na sa ransom. CJ. Kabuuan ay 1,000 siyam na riyal. Bakit may sobra pa? Idagdag ang kanina na 100 riyal. Tamang 2,000 riyal. Ikaw. Su Zaowei. Simula noong araw na iyon, saan ka pumunta? Bilang isang kawal ng bayan. Ako'y naghanap sa'yo. Anong tao? Aaresto si Xiao Qian para sa akin. Pakisuyo. Ano ang kasalanan ko? Anong kasalanan ang ginawa ni Xianyu para arestuhin siya dito? Sa utos ng gobernador, arestuhin si Xiao Qian at dalhin siya sa opisina ng gobernador para imbestigahan. Dalhin siya. Hindi pwedeng dalhin. Hindi pwedeng dalhin. Kung magpaputok pa kayo, walang awa, papatayin lahat. Huwag gumalaw. Kunin. Ayos na ba ang sakit ko? Nagawa mo nang gumaling nang tanggalin mo ang karayom. Sino ka? Bakit mo ako pinigilan? Ano kung nahabol mo ako? Ako? Paano ang kasunduan? Mas mabuting ipasara siya sa kulungan. Hanggat maaari, huwag nang makita. Sino ba? Sige na. Masaya ang araw, kahit isang araw lang. Pagsisiyasat. Cheng Yu. Maliit na bayani. Haharangin ang daang ito, hindi ko alam kung bakit. Song Li. Hindi tayo nagsasalita ng mga bagay na hindi tuwiran. Ang ating layunin.
ay hindi na palalalimin ang galit ng opisina ng gobernador at ng opisina ng kapitan. Pinaaalis mo ba ako upang palayain ang anak ng kapitan? Nasa pananaw ni Guardiang Song ang malaking larawan. Ang galing mong magpasipa ng bola. Hindi ito ang bagay na dapat kong pag-isipan. Hindi mo tinanggap ang alay na alak, kaya parusa ang ininom mo. Song Lee, alam mo ba ang istilong ito ng katawan? Puwersa ng papalubong na araw. Pag-uwi mo, alam mo na ba kung paano tapusin ang alitan ng dalawang pamilya? Alam ko, guro. Bumalik ka at sabihin mo sa iyong guro na ang kanyang kapatid na mag-aaral na sikson mo ay naabot na ang ika-7 antas. Ang guro ay nasa ika-6 na antas pa lamang. Kuya, paano ninyo nalaman na dinala ako ng gobernador? Kuya, may taong nakikialam dito. Kahit ang mga tauhan ng tagapangasiwa at ng kapitan ay malalim na ang pagkakasangkot. Anong dahilan? Kung bakit ito naging ganito kakomplikado? Hindi pa alam pansamantala. Ngunit, Ginoong Kapitan, pinauna kang umuwi sa lungsod ng Fufeng para magpahinga. Hindi ako babalik para magpahinga. Maraming kaso sa Ilan County ang hindi pa natatapos. Kuya, kailangan mong bumalik sa Fufeng City para makapag-imbestiga ng mabuti ang mga kapitan. Kuya, dapat mong isaalang-alang ang kabuuan. CJ, kuya, pakisakay po. Kuya, mag-ingat ka sa daan. Nawa ang aking asawa na si Suzai Wei sa buong buhay niya ay maging ligtas. Dumating na ang oras. Bakit hindi pa dumarating ang groom? Pagdating ko, papalayasin ko siya. Tanga! Nagsiselos ka pa sa larong bahay-bahayan. Hindi pwede iyon. Kuya, palagi kang nahihilo kapag ikaw ang groom. Lagi kang nawawalan ng malay. Ngayon, susubukan namin ni Zaiwei. Tingnan natin kung lulula ka pa rin bilang best man. Kuya Chengsu, hindi ka na ba lulula? Talagang hindi na ako lulula. Noong araw, sinasabi nilang malas ako sa'yo. Pero hindi ako naniniwala sa kapalaran. At hindi rin ako naniniwala sa tadhana. Kaya lumabas ako ng bundok na salungat sa utos ng guro. Gusto ko lang makita. Alamin kung paano ka. Ngayon, ang buhay mo. Zawi. Kuya Chengsu. Kuya Chengsu. Kuya Chengsu. Kuya Chengsu. Anong nangyari? Miss, anong problema mo? Bakit ka nahulog? Nagugutom ka ba? Bilisan mo. Sino dito ang may pagkain? Bigyan ng kaunti ang batang ito. Ang pagkamatay ni Wang Lao. Ang pagkamatay ni Wang Laoxian. May kaugnayan ba ito sa bangungot ng county magistrate? Si Su Zaiwei. Hinahanap ko siya ng maraming taon. Bakit siya biglang lumitaw ngayon? Magpaluwag. Dumating na ang karwahe. Lumayo kayo. Hindi ba siya nahuli at nakulong? Paano siya nakarating sa Fufeng City? Hindi pwede. Kailangan kong kunin ang kontrata. Takas, ibalik mo sa akin ang kontrata. O ay, hindi ba ito si Izde? Su, bakit ka nandito?
Tama na ang palabas, ibalik mo na ang kontrata ko. EQ. Sue, pwede ba? Pumunta ka sa karwahe para kunin mo ito. Huwag kang magpanggap. Kung hindi, hindi ako magiging magalang sa'yo. Huwag matakot, huwag matakot. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Ako, ang lalaki at babae ay hindi dapat magdikit. Nung niloloko mo ako, bakit hindi mo naisip na ang lalaki at babae ay hindi dapat magdikit? Nagkamali ako. Hindi ba sapat na humingi ako ng tawad sa iyo? Sa pagkakataong ito, pinatawad kita. Ngunit paparusahan kita ng 500 tael. Masyado kang mapaghiganti. Dagdagan pa ng 100 tael. May napatay, may napatay. Ginoo ang kapitan ng bayan. Sulatan ng padala. Ikaw, kabit. Mabilis na pumunta sa kabisera. Ayokong pumunta. Gusto kong bumaba. Nais pang tumakas. May mahalagang bagay akong kailangang ayusin sa Fufeng City. Bakit kailangang samahan ka sa kabisera? Dagdagan pa ng 100 taels. Tutu. Gumawa tayo ng kasunduan ngayon. 100 taels para sa aking nawalang halaga. Para sa pagpunta mo sa kabisera. Para sa aking nawalang halaga, kailangan din ng 100 taels. Anong nawala? Nilait mo ako. Tao, nandito. Ah. His. Ha. Ha. Ang karayom na ito ay mailaway ng buto ng castor. Maghintay ka na lang na magtatae ka. Pinunit ang kontrata. Walang utang na loob. Harangin mo ang batang babae. Siya ay isang bilanggo na tumakas mula sa Tinglan City. Huwag kang lalapit. Ayon sa Artikulo 17, ang isang panig na pagsira sa utang. 3 beses ang magiging halaga ng utang. Ang taong ito ay mahalagang testigo ng aking opisyal. Ang sama ng loob mo talaga. Isang salita lang, utang na ako. Na hindi ko mababayaran buong buhay ko. CJ. Pwede naman akong magbayad, di ba? Sarsa ng balbas pusa. Sa susunod. Gusto mo bang subukan ang arsenic? Eto. Pasensya na. Ikaw lang ang makakatulong upang mapagtanggol ang sarili ko. Pinatay kita, taong walang puso. Ah, ikaw pala ay isang batang palaboy. Nagkamali ang babae ng tao. Hindi kita kilala. Ay naku. Ikaw ay napaka. Pinilit akong maging masama. Pero sino ang mag-aakala na ikaw ay isang taong walang puso? Patayin mo siya. Tumahimik ka. Binibini, talagang nagkamali ka. Binibini, huwag kang mapuso. May pumapatay. Binibini. Tulong. Binibini. May pumapatay. Tulong. Anong tulong? Dali, tawagin ang tao. May mamamatay. Ginoo. Pakiusap, tulungan mo ang isang mamamayan. Ano ang iyong hinanakit? Ako ang gagawa ng paraan para sa iyo. Noong nakaraang taon, iniwan niya ako. Huwag mong pakinggan ang kanyang mga kasinungalingan. Manahimik ka. Ang babae ay mahina. Unahin mong magsalita. Ang prinsipe ay matuwid at hindi natatakot. Mas mabuting magmadali kang umalis. Prinsipe. Sa wakas, nakuha kong makasama siyang bumalik ngayon. Pero hindi ko inaasahan. Dala pa siya ng isang asong babae pa uwi. Sino ang asong babae? Nasaan ang tao? Taksil. Saan napunta ang asong babae mo? Suzaway, maghintay ka. Papalagpasin kita sa pagkakataong ito. Ayaw ko sa mga taksil. Tao na. Huliin siya. Sandali lang, Ginoo. Hindi ko talaga kilala ang babaeng ito. Paano ako magiging taksil? Nagsisinungaling ako. Anong pangalan ko? Saan ako nakatira? Ikaw ang prinsipe ngayon. Sino ang hindi nakakaalam? Prinsipe.
Prinsip, Prinsip, hindi mo ako sinaktan. Pati ba ang kapatid kong babae? Ay itinago mo na rin sa Shanking Hall. Shanking Hall. Hindi maganda ang simula ng araw na ito. Malinaw na ito ay isang demanda laban sa prinsipe. Ginoo, mas mabuti siguro na ipasok sila sa bilangguan. At suriin na lang mamaya. Tao, ibalik ito para sa pagsusuri. Huwag ka munang umalis, prinsipe. Ako si Xiao Xian, ang opisyal ng lalawigan ng ilan. Malinaw na ang tama at mali. Naway bigyan mo ako ng katarungan, prinsipe. Hindi ka ang tagapagmana ng trono. Prinsipe, ako. Nababaliw na ako sa paghahanap sa kapatid kong babae. Mga mata. Laging malabo. Kahit isang babae ay mahusay sa pag-arte. Prinsip, isang ikasyam na antas na opisyal. Mas mabuting bigyan siya ng pagkakataon para maitaas ang ranggo. Anong ibig mong sabihin? Mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Hindi natin alintana. Sila. Ang babae ito ay nag-akusa ng hindi totoo sa county sheriff ng ilan. Hindi totoo. Prinsip. Ngunit, ang iyong hinanakit, hindi ko maaring baliwalain. Nagpa siya ang aking hari. Tungkol sa kasong ito, na ang county sheriff ng ilan ang may ganap na pananagutan. Hindi pwedeng gawin ng prinsipe. Bakit hindi? Kung ang mga opisyal ay hindi kumikilos para sa bayan, mas mabuting umuwi at magbenta ng kamote. Prinsip. Ako, mahal na Ginoo, talagang hindi ko maimbestigahan masyado. Bata. Prinsip, mas mabuti pang bigyan natin siya ng kaunting tulong. Halimbawa, sanggunian. Ako po, mayroon po ba kayong ebidensya? Haring Ginoo, nagkamali po kayo ng intindi. Paano ko po magawang iakusahan ang prinsipe? Gusto ko lang po sanang malaman. Pagkatapos pumunta ng kapatid kong babae sa Lisyang Kingtang. Saan siya pumunta? Parang pinipilit mo akong pumasok sa apoy. Yin County Magistrate. May balita ba mula sa prinsipe? Ipapaalam ko agad sa'yo. Sabi, bakit mo ako sinisiraan? Wala akong mapuntahang reklamo. Nakita ko ang prinsipe na pumunta rito. Ikaw ang malas. Mayroon kang bakas. Paano mo nalaman? Ngayon, totoo na iyon. Napakalinlang mo. Anak na babae, may pag-asa ka na. Ano man ang mangyari, lahat ay pinakamahusay na plano. Inge. Sabi ng master, pawang kasinungalingan ang lahat. Si Xiao Qian. Sana hindi na kailanman magkita. Ang gaan ng pakiramdam kapag walang utang. Hindi pwede. Kailangan talagang magdiwang. Ikaw. Hindi ko maintindihan. Matagal na tayong magkakasama. Wala kang kahit kaunting awa. Ikaw na hindi matanggal-tanggal na multo. Paano mo nalaman na nandito pa ako? Hindi mo mahanap kung nasaan yung hinahanap mo. Pwede pa bang tawaging detective? Palagi kong iniisip. Ang may-ari ng pera. Dapat ay ang nagpapautang. Ikaw na batang walang hiya. Bakit ka pa rin nananakot sa akin? Panalo ka. May urgenting mission ngayon. Gagawin mo ba? Anong mission yun? Tingnan si Shanking. Tingnan ang Shanking Hall. Ang Shanking Hall ay isang sagradong lugar para sa pagliligtas ng buhay. Kung ganon nga. May ransom ka na. Sabihin mo kung anong gagawin. Pumasok ka sa Shanking Hall. Magsiyasat ka sa lahat ng mga sumbong. Pinapatawad kita. Gawin mo na. Bakit hindi ka pumunta? Pumasok ako sa kwarto. Ako? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba't ikaw? Pumasok sa palasyo. Mali. Hindi ka karapat-dapat. Walang katotohanan ang sinasabi mo. Dagdagan ng 1,000. Bayad para sa pinsalang emosyonal. Huwag magpabaya sa utang. Mas mabuti pa. Magdagdag pa. Babaeng manloloko.
Hindi ka dapat magpakasobra sa harap ng banal na dalaga. Ikaw, mata na may pamatay. Tamang-tama para sa paglikha ng gamot. Dalhin mo rito. Pulang mangkok para sa lakas. Asul na mangkok para sa talino. Itim na mangkok. Makikita si Yama. Makikita si Jelo. Kita tayo sa Yama. Sinasabing ito ba ang Yama na nagpapawala ng damdamin at kalooban? Hindi ako apektado nito. Sabi ng tatay ko, ang yaman ay nakukuha sa panganib. Haring panganay, maaari mo nang ipagpatuloy ang iyong kalusugan. Ito ang bilang 5. Gusto ba ito ng prinsipe? Napakabaho at pangit nito. Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Prinsipe, huwag magalit. Ang taong ito ay isang mahusay na pampalakas ng katawan. Tawagin ang tao. Tawagin ang tao. Bigyan mo siya ng unang mangkok ng sabaw para linisin ang bituka. Sino yan? Regalo. Regalo. Numero 5. Lumabas. Inumin mo itong mangkok ng gamot. Ngayong gabi, magiging ikaw na. Isa siyang paborito ng prinsipe. Ayoko. Ayoko talaga. Mga lingkod ng kaharian ng Yu. Nagmumungkahi kami sa kagalang-galang na prinsipe. Matagal nang magkaibigan ang dalawang kaharian. Ito po, hindi ba ito sobra na? Ang prinsipe ay abala sa maraming gawain. Higit pa rito, ito rin ay isang piraso ng puso namin mga mamamayan ng Yumingo. Kaya, hindi na ako magpapakahirap pa. Your Highness, nandito na ang doktor. Paki-enjoy po ng prinsipe. Hindi talaga nakatingin. Kung abala ang prinsipe, ako'y aalis na muna. Ay, walang anuman. Hindi naman ito. Isang napakahalagang bagay. Pumunta ka na. Dalhin mo sa akin ang taong may gamot na iyon. Opo. Tawagin ninyo ang mga tao. Paluan ninyo siya hanggang mamatay. Mahal na prinsipe, maawa ka. Paluan hanggang mamatay. Zarway. Mahal na prinsipe. Ako po. Simula pagkabata ay hindi makatiis sa karahasan. At sa malupit na parusa. Naway magpakita po ng awa ang kagalang-galang na prinsipe. Tama na po. Tama na po. Kayo. Umalis na kayo, umalis na. Alam mo. Alam mo. Sisi ko. Ako. Ang nagpadala sa'yo sa prinsipe. Ako ang nagpadala sa'yo sa prinsipe. Magising ka. Alam mo. Kuya Chengsu. Anong ginagawa mo? Nakatakot ka. Halos mahulog ako sa pool. Sige, habulin mo ako. Yesi, tingnan natin kung mahuhuli kita at hindi kita papatayin. Yesi, tingnan natin kung mahuhuli kita at hindi kita papatayin. Kuya Chengsu. Sandali lang, hintayin mo ako. Nandito ako. Nandito si Kuya Chengsu. Hindi ako lumayo. Hindi kita iiwan sa buhay na ito. Hindi kita kailanman iniwan. Magpakailan pa man, hindi. Hindi ka ang Kuya Chengsu na nasa puso ko.
Su Zaiwei. Bakit hindi ka naniniwala? Hindi ka ba? Hindi ka ba si Kuya Chengsu? Su Zaiwei. Bakit hindi ka naniniwala? Mabait siya. Mapagpatawad siya. Hindi ka mapapalitan. Kapag gumaling ka na, aalagaan kita tulad ng dati noong bata ka pa. Huwag mo akong lokohin. Alam ko. Ako ang lasing. Kasalanan ko. Ako ang sumira sa'yo. Sisiwasin ko. Dapat hindi ko pinayagan. Na pumunta ka sa prinsipe. Sabihin mo sa akin kung paano gamutin. Hindi na ito gagaling. Hindi na ito gagaling. Kung maabot ang aking duyong. Naniniwala ka ba? Ang kasamaan ni Yanluo ay nakakalason. At magpapasok ng sakit sa katawan ko. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan sa buong mundo. Basta't maibalik ka lang. Ang pagkikita natin ay dahil sa may utang ka pa rin. Umalis ka na. Dahil nabayaran ko na. Sa nakaraan, hindi utang. Sa kasalukuyan, hindi na magkita-kita. Su Zaiwei. Gising. Su Zaiwei. Su Zaiwei. Tayo, hanapin natin ang doktor. Tulungan niyo ang aking fiance. Bilisan niyo. Ilagay mo sa loob. Dali, tingnan natin ang aking fiance. Titingnan ko. Doktor, kumusta siya? Ginoo, hindi ko magagamot ang sakit ng iyong asawa. Ako na. Sobrang kamukha niya si Ichanzeng. Salamat, senior. Salamat, senior. Salamat, senior. Bakit si Zaiwei? Anong nangyari sa batang ito? Pinapunta ka sa bundok, ay para maging pangalawang santa. Tulungan mo akong makamit ang malaking layunin. Bakit kasama mo na naman si Ishizi? Bakit siya ay isang albularyo? Huwag magalit sa loob ng isang araw. Alagaan mo siya ng mabuti. Iyan na ang sapat. Yishizi, sana mapabilis mong maging santa si Zihui. May pag-asa ka na. Zihui. Buhay pa ako. Kakaiba. Sino ang nagpagaling sa akin? May konting konsensya ka rin. Halos mapatay ako para lang sa'yo. Hachu. Zaiwei. Nagising ka na. Halos nawala na ang buhay ko para sa'yo. Iniisip mo pa rin ba ang pera ko? Bago pa man ako mamatay, gusto mo pang magsisi. Hindi pa rin sapat ang ransom na ibinalik ko. Ay, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Ako ang nagkamali. Huwag kang magmadali. Una, bibigyan kita ng matamis na date. Susunod. Paano ako makakapagbayad? Para dito sa 2,000. Halos nawala ang buhay. Ginoong Yi, nasaan ang konsensya mo? Bakit wala kang konsensya? Hindi ba't ito ay kasunduan ng mga Ginoo? Anong ibig mong sabihin? Mahalagang lihim. Gusto mo bang marinig? Anong lihim? Lihim ng Danfang ng Shangqing Ho.
Ikwento mo ng mas detalyado. Dagdagan ng 3,000 tael. Dagdagan ng 3,000 tael. Matapang. Nangangahas na bantaan ang opisyal na ito. Gusto mo bang bumalik sa selda ngayon? Babalik ka na agad sa pagbabayad. Yixiao Qian. I-County Magistrate. Huwag mong gawing banta ang kabuuan ng utang at interes sa akin. Nawala ang buhay ko para sa'yo. Hindi ba't maliit lang ang 3,000? Kung hindi lang dahil sa pagtupad sa kontrata. Akala mo ba magpapakasipag ako para sa'yo? Ganyan ka na mula pagkabata. Anong ugali mo? Parang nagtuturo ng unggoy. Hindi ko naman sinabing ganoon. Ipakita mo rin ang saloobin mo sa akin. Ano ba ako? Para magbayad ng isang beses lang ng ransom. Makipagkita ka sa akin bukas ng gabi sa Yuan Qianyuan. Lalabas ang katotohanan. Ibabalik ang iyong dangal. Bakit kailangang bukas ng gabi? Kung ngayong gabi na lang. CJ, ngayong gabi na. Ngayong gabi na. Paano nakatakas ang taong may gamot? Anong gamot, tao? Ngayon sa klinika, nagpagaling ako ng isang sakit. Ang kanyang mga sintomas ay gamot, tao. Ina, ngayong umaga, kakatapos ko lang dalhin sa prinsipe ang sikat na gamot. Nangyayari ba? May problema na ba? Magmadali kayong mag-imbestiga. Alamin kung ano talaga ang nangyari. Inay, sandali lang. Kung may nangyaring problema sa prinsipe, dalhin na lang ito pabalik. Kapag bumuti na ang prinsipe, agad siyang tulungan na makumpleto ang plano sa pagpapalit ng buhay. At, sa pagkakataong ito, dapat talagang gamitin ng maayos ang piraso ni Ishizi. Hindi ba't si Xiaoshan ay dumating na sa kabisera? Hindi lalampas ng 1 buwan. Babaligtarin ang plano ng emperador. Malapit na itong makumpleto. Ha 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 ha. Ipinakikilala ang pangkalahatang prinsipe. Luking Juan. Ikaw. Malaki ang naging pinsala mo sa akin. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Huwag kang mag-alala. Kumain ka ng gamot na ito. Maging maayos ka sa loob ng oras. Ganito lagi. Akala mo ba hindi ko alam ang mga plano mo? Prinsip, tunay akong nagmamalasakit sa iyo. Bilang pang-espiritu. Ipakita mo nga sa akin. Your Highness. Kainin mo na. Ay. Ano ang natuklasan sa Shanking Hall? Sinasabi mo naman. Sino ang nakapagpagaling ng sakit ko? Isang maganda at matalinong doktora. Doktora. Anong paraan ang ginamit niya? Binilhan ka niya ng isang tableta. At pagkatapos matulog ka lang 1 araw, gagaling ka na. Siguro si Master. Sa Shanking Hall, ito ang lugar kung saan sinasanay ng prinsipe ang mga alipin. Sa loob, maraming mga kawawang babae. Mukha kang nasa iyong mga kabataan. Paano? Nasa dito ka rin. Shanking Hall. Naghahanap ng alagad. Sabi nila para pumili ng prinsesa para sa prinsipe. Hindi ko inakala na para pala maging tagapaggamot ng prinsipe. Hala, ang hirap talaga maging babae. Para sa pamilya, kailangang isakripisyo ang lahat. Alam ko. Alam mo pa, pinapunta mo pa ako. Xiaoshan, ano ba ang intensyon mo? Hindi maganda ang iniisip ko. Pakiusap, hindi maganda ang iniisip mo tapos na yun. Ano ang gusto mong mangyari? 1,000 pilak. Nagtaas ka na naman ng presyo. Hindi pa nga umabot ng 1 oras. Ikaw naman, tumahimik ka. Pumunta ka at magsulat ng utang. Bakit ka pa nakatayo dyan? Mabilis, magsulat ka na. Sige na, sige na. Huwag kang mainis. Aayusin ko na ito. Cheng Xu, ito na ang huling trabaho ko. Mabilis na pupunta na ako sa'yo. Saan ito? Kingkan Garden.
Gobyerno. Lihim na base ng prinsipe. King Kuan Yuan. Ang bulaklak ay madaling matuyo. Ang ulap ay madaling mawala. Ang panaginip ay madaling maglaho. Ang ulap ay madaling magkalat. Ganoon din ang mga bagay. Paano ito mapagdadala ng damdamin? Malaki ang naging dagok sa damdamin ng prinsipe. Kaya siya pinangalanan ng ganito. Tama ang sinabi mo. Paano mo nalaman? Para saan ito? Tuwing gabi sa oras ng high, dumarating dito ang prinsipe para matulog. Ganito tayo tumingin. Walang magagawa kung hindi makapasok. Tara! Umakyat sa puno para makapasok. Una ka na. Sige na. Kaya mo ba? Ay, naghahanap ka ng kapahamakan. Sige, ikaw na. Ikaw na ang umakyat. Hindi na pwedeng magkamali sa kingtang. Tungkol sa aking plano sa pagpapalit ng buhay. Huwag mag-alala, prinsipe. Sundin ang plano. Wala nang ibang bagay. Umalis ka na. Opo. Ito ay silid-aklatan. Nagdala ka ba ng pusporo? Wala. Eh, wala pang mga pangunahing gamit. Paano ka ba nag-imbestiga dati? Huwag nang magsalita pa. Unang hanapin ang mga pahiwatig. Walang silbi ang pag-imbestiga. Ikaw ang nanguna sa pagtakas. Ano yun? Akala mo hindi ko alam ang kalokohang ginagawa mo sa likod ko. Nagsusubok kang mag-imbestiga sa akin ng lihim. Dahil sa pagpapalakas ng lungsod. Nagnakaw ng 10,000 liang mula sa pondo ng emperador. Hindi ko akalain na bawat sentimo ay naitala ko. Akala ko ikaw ay isang tao sa gobyerno. Eh. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol sa iyo. Nalihim mong iniimbestigahan ako. Talagang isang fox ka nga. Talagang kahanga-hanga ang galing sa pagtatago ng mga bagay. Ngayon, napakasamang sitwasyon na ito. Kung sakaling matulog ang prinsipe ng isang gabi, paano ako makakalabas bukas? Bakit wala akong alaala tungkol sa prinsipe ng Republika ng Yumin? Hindi ba ako mahahalata? Ay naku! Ay naku! Nakatakot naman. Suzawe, tingnan mo kung ano ang nandyan. Anong klaseng bagay ito? Tingnan ko.
Ito ay ebidensya ng pag-record ng prinsipe sa kung saan napunta ang pondo ng bansa. Pagnanakaw ng 10,000 tael ng pilak. Ano? Malalaman ng emperador. Maaari itong magdulot ng pagkakaputol ng ulo. At si Konsehal Jayang, 100 tael. Kalihim ng digmaan, 100 tael. At si Konsehal Li, 300 tael. Ano nang nangyari? Si Tianzeng. Ako ang tatay mo. Halos mabunyag. Kailangan mag-ingat ka na sa susunod. Hindi. Mas malapit ang loob ko kapag nakikita ang apelyidong Yi. Medyo delikado na ang legend na ito ngayon. Ano nang gagawin natin? Ibalik mo na agad doon. Ayaw mo na ba ng ebidensya? Kunin mo na lang kapag kailangan mo. Kasama. Ang ulat ba natin ito sa haring? Ama mo ang hari. Sabi mo, makikita mo siya. Ako. Tama nga. Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta sa kabisera para hanapin siya? Nga. Sino ang nagsabi sa akin na pumunta sa kabisera para hanapin siya? Hintayin mo na lang sa inn. Ako ang maghahanap sa kanya. Hindi pwede. Kung magdadahilan ka lang. Paano kung tumakbo siya? Anong klase kang utak? Akala ko paaalis ka na. Sige na, umalis ka na. Hihintayin kita. Kung magtatangka ka pang tumakbo ulit, walang bisa ang kasunduan. Diretso kitang ikukulong sa kulungan. Kung hindi lang para mabayaran ko ang utang, akala mo hindi ako tatakas. Sino yan? Si Cheng Supo. Si Ishizipo. Mabilis, pumasok ka. Ama. Ang late na. Bakit ka nandito? Ama. Personal kong nakita sa libro ng prinsipe na si Geng Vianru ay nagmisapply ng pondo ng estado ng 10,000 pilak. Nagmisapply ng 10,000 pilak. Tiyak na totoo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na mag-imbestiga ng lihim sa Shanking Hall? Bakit ka pumunta sa teritoryo ng prinsipe? Ama, ang prinsipe at ang Shanking Hall ay magkakampi. Malala ang sitwasyon. Bukas, sumama ka sa akin upang harapin ang haring magkasama. Minamahal kong sugo. Nakipag-usap si Aso sa hari. Maaasahan mong bumangon ka. Anong pakay ninyo? Bumalik sa hari. Nasa tahanan ng prinsipe si Aso. Natuklasan na ginamit ni Haring King ang 1,000 taang pilak mula sa kaban ng bayan. Ano? Kinumpis ka ang 1,000 tael ng pilak. Tao. Ilang County Sheriff Xiaoshan. Sa investigasyon sa insidente ng mga manggagamot sa Shanking Hall. Natuklasan ang krimen ni King Heng. Kailangan ipagbigay alam sa hari. Mga manggagamot. Ano ang gamot na tao? Ang gamot na tao ay ang gamot na ginagamit ng prinsipe upang magpagaling. Gamit ang buhay na tao bilang panggamot. Talagang napakalaking paglabag sa batas ng prinsipe. Haring Heng, anong ebidensya ang mayroon tungkol sa usapin ng pilak? Nasa prinsipe ang ebidensya. Nasa lihim na imbakan sa silid-aklatan. Paano ako magtitiwala sa'yo? Ako'y handang ipagsugal ang aking ulo. Para kunin ang ebidensya. Makikita mo ako bukas sa umagang pagpupulong. Tinatanggap ko ang utos.
Paano kung ayaw umalis ng prinsipe? Hindi ka ba marunong mag-acupuncture? Xiaoxian, ano ba ang ibig mong sabihin? Ayaw mo bang pumasok ako mag-isa? Kung ganun ang iniisip mo, hindi naman masama subukan. Xiaoxian, kakalabanin kita habang buhay. Hey, hey. Naghahanap ka ng gulo. Bilisan mo. Kailangan mo bang pumasok para malaman ang buong katotohanan? Dahil pinili mong pumunta rito. Kailangan mong magtiyaga hanggang dulo. Ikaw ang bahala sa magiging resulta. Para sa bansa at sa bayan. Mamatay ng walang pagsisisi. Ito ang iyong tungkulin. Kahanga-hanga ang iyong sense of responsibility. Pero mahal ko lang ang pera. Gumawa ng yaman para sa dalawa. Isang puso para sa bayan. Saan papasok? Sundan mo ako. Yaman na. Ay, Ginoo ng bayan ng Ngi. Nandito ako. May iba pa bang nadiskubre? Ipagbibigay alam ko po sa hari. Ito ang lihim na sulat na nakuha ko sa bahay ni Prinsipe Heng. Ang mga pamilya ii ay walang ambag sa bansa at sa trono. Nais lang nilang magmana. Gamit ang plano na palitan ang kapalaran, pinapahirapan nila ang dalawang anak para mapanatili ang kasaganahan ng bansa at trono. Kagalang-galang na hari. Ang sulat na ito ay iniwan ng prinsipe sa tanggapan ng Haring Heng. Paano mo nalaman? May inilagay ba sa tanggapan ng Haring Heng? Ayon sa inyong utos, ipinaglagay na ito sa ilalim ng altar ng Badha. Mabuti, bukas sa umaga. Sisikapin kong gantihan ang nagtatakang nag-usisa laban sa akin ng lihim. Gusto mong gamitin ang kamay ni Deg Vians para alisin ang dalawang pamilya ni Nay Thay. Ang paraan mo na pagpapapatay gamit ang iba ay talagang hindi matalino. Ang palasyo na ito ay puno ng intriga. Hindi talaga lugar para sa tao. Mamaya ay may umagang pagpupulong. Sama kayo doon. Sang-ayon sa utos, ako'y magpapaalam. Iniisip ko na, para sa mga karaniwang tao, mga opisyal at mga ministro, lahat ay may malinis na konsensya. Maaaring matahimik ang buong kaharian. Ngunit palaging may mga langaw at lamok na nagliliparan saan-saan. Nagdudulot ito ng pagkalito sa lahat. Prinsip, narito, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Bilang prinsipe, wala ka man lang kakayahan na pumatay ng lamok at langaw.
Hindi mo rin alam ang tungkol sa pagtaas at pagbaba ng yaman ng bansa, di ba? Amang hari, handa ang anak na magpakumbaba at humingi ng tawad. Siya sa atin ang bagay na ito. Sino ang narito? Amang hari. Ano ang ginagawa ninyo? Amang hari. Matapos umalis si Prinsipyo, paulit-ulit kong pinaalalahanan kayong lahat. Nandyan pa ang mga natitirang tagasunod ng nakaraang dinastya. Kailangan nating panatilihin ang tiwala ng hukbo at ng mga tao. Pero paano ba ito gagawin ng lahat? Sigurado akong si Haring Heng ang pinakaalam nito. Kapitan ng lalawigan ng Yi, ibigay mo ang libro ng mga tala kay Haring Heng para makita niya. Saan nanggaling ang libro ng mga tala? Hindi pwedeng sabihin. Bakit hindi mo ito ipinakita sa akin? Masyado nang mabigat ang iyong kasalanan. Heng Yu, malinaw ba ang nakatala sa libro ng mga account? Tatlong magkakapatid. Tayo na lang ang natira. Ikaw ang naging emperador. Ako ang ministro. Walang silbi ang iyong anak, pero siya ang may hawak ng kapangyarihan. Ako naman. Maaari ko lang ipakita sa iyo ang isang pinto ng lungsod na ito. Alam mo ba kung bakit, Haring Heng? Gusto ko lang malaman. Paano mo ako haharapin? Si Haring Heng ay nagnakaw ng 10,000 tael ng pilak mula sa kaba ng bayan. Tao, ihatid sa kulungan para sa paglilitis. Yixiao Shen, hindi mo ako matatalo. Kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Ginoong Yi, kapitan ng pulisya. Ipagpatuloy mo ang pagresolba ng mga kaso. Susunod po ako sa utos. Lian. Maghanap ng paraan para makalabas. Kailangan mong linisin ang Shanking Hall nang hindi nag-iiwan ng bakas. Para sa akin. Huwag kang mag-alala, prinsipe. Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Naiayos na ang lahat. Sa gabing ito, sisimulan na natin. Anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo na. CJ, bakit ngayon ka lang? Luking Huan, pinapagawa kita sa akin. Kahit mamatay ako, ipapakita ko sa iyo ng malinaw. Nilalaro mo ako sa ilalim ng aking ilaw. Alamin mo kung sino ang gumawa nito. Tara, habulin natin. Ay, tara. Bakit hindi tayo pumasok? Hindi pumasok, dito na lang tayo naghihintay. Sino ba ang hinihintay natin? Tingnan mo. Guro. Ngayon, ang prinsipe at ang hari ng Heng ay parehong nalantad na. Hindi ligtas ang kabisera ngayon. Kailangan kong umalis agad. Uuna ka na. Mayroon pa akong pagkakakilanlan bilang banal na babae. Hindi ako magkakaroon ng problema. Hindi ligtas dito. Kailangan mong sumama sa akin. Huwag ka namang magaan. Sa espesyal na sitwasyon kasi. Pasensya na. Talagang ikaw ang kanyang master kanina. Hindi siya ang aking master. Magkasing tunog lang ang boses. Hindi niya dapat siyang pinakawalan. Ngayon ay hindi tamang panahon para hulihin siya. Sa kasalukuyan, ang prinsipe. Si Wang Heng ay tapos na. Ito ay isang mahalagang pahiwatig. Lalo na ang tungkol sa banal na dalaga. Yung nangyari sa tanggapan ng Tingtan County. Siya ang may kagagawa nito. Ano? Wala kaming sama ng santo na babae. Bakit niya ako nilalason? Paano ko malalaman? Ikaw na walang hiya. Baka ikaw pa ang may kasalanan sa mga kababalaghan. O baka rin hindi. Sige, punta na sa hari ng mga henteng. Si Xiao Qian, bakit ka nandito? Dumating ako para tanungin si Haring Heng. Sino ang nagtaksil sa'yo? Walang nagtaksil sa akin. Walang nagtaksil sa'yo. Bakit naman malinaw ang tala ng prinsipe? Nang ganito, palagi kong personal na inaalagaan ang Shanking Hall. Hindi ko akalain na ganito kasinungaling ang prinsipe. Alam ba ni Haring Heng? Sino ang nagtaksil sa'yo? Ikaw ang gumamit ng buhay mo para labanan ang panlabas na kaaway na nagtatag ng ating bansa at lipunan. Nabuwag ba ito ng ganito lang?
Siguradong ang banal na babae ang nagtaksil sa akin. Alam niya ang lahat ng aking mga bagay. Tinulungan pa niya akong ilipat ang 10,000 pilak. Santa, sino ba talaga sila? Pareho ba silang tao? Mga ulila ng mga dating ministro ng nakaraang dinastya. Pagkatapos, hindi alam kung paano. Pinuri sila ng lahat bilang mga santa. Ginamitan ng Panginoon ng Siyangking ang kahinaan ni Prinsipe Tayo. Ng mga taong nagdadala ng gamot upang kontrolin si Prinsipe Tayo. Samantala, ginagamit ng banal na babae ang pagtatayo ng 4 na lungsod. Upang mag-ipon ng 9,000 tael ng pilak para kay Haring Heng. Upang mapigilan si Haring Heng. Isang planong nakakatugon sa 2 layunin. Hindi niya inasahan na. Paano ninyo nakuha ang ledger? Heng Wang. Ako ay gagawin ang lahat para mapanatili ang buhay mo at ng iyong pamilya sa harap ng hari. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo. Yun, County Captain. Nagsusumit po ako. Mayroon po bang nadiskubre kahapon gabi? Sa harap po ng hari. Kagabi, ang Shanking Hall ay pinaghihinalaang pinasok at pinaghahasikan. Ang nasa likod ng mga pangyayari ay hindi pa natutukoy. May iba pa bang alam? Ang taong nasa likod ni Heng Wang at ng prinsipe ay iisa lang pala, isang nag-aangking banal na babae, at isang nag-aangking siya ang pangulo ng Shanking Hall. Isa siyang naiwang anak mula sa nakaraang dinastya. Ang mga natitirang taga-suporta ng nakaraang dinastya ay nasa lahat ng dako. Mga minamahal kong opisyal, mayroon ba kayong mabuting plano para alisin ang mga natira? Ang inyong lingkod ay matanda na, at ang aking anak ay may sakit din. Nais kong magretiro at bumalik sa aking bayan. Naway pagbigyan po ako ng kanyang kamahalan. Opisyal C. Nagtatanong ako kung mayroon kang magandang plano para alisin ang mga natitirang kaalyado. Mukhang nais mo nang umuwi at magretiro. Hindi ba't may koneksyon ka sa kanila? Mahal na emperador, kamakailan lang, nahuli ko nang hindi sinasadya ang county magistrate ng I. Ganoon ba? Kaya pala si Song Li ay nagpadala para hulihin ako. Dahil din iyon sa impluwensya ng banal na babae. Naging malabo na rin ang isip ko sa katandaan. At hindi ko na kayang gampanan ang tungkulin ng gobernador. Matandang tuso. Hindi ako ang nauna. Matagal nang nag-away ang 2 pamilya ni Ii. Tunay ngang matandang tuso. Kakatapos ko lang linisin si Geg Vien at ang prinsipe. At gusto mo nang tumakas na lang. Voluntaryong inamin ni Gobernador Ye ang maling paghusga. Dapat tayong lahat matuto ng mabuti. Pinapayagan kita ng hari na magbitiw sa posisyon ng gobernador. At tanggapin ang posisyon bilang hari ng Heng. Ang hari ang magbabantay sa mga tarangkahan ng lungsod. Mas mahirap para sa akin na gampanan iyon. Hindi na kailangan ng maraming salita. Pinapayagan kita ng hari na magbakasyon ng 15 araw. Magsisimula sa ika-15 araw. Sundin ang utos. Mga mahal kong ministro. Mayroon bang magandang plano laban sa mga rebelde? Mahal na hari. Huwag kang magbiro ng ganyan. Mahal na hari, may isang plano ako. Sige, sabihin mo sa akin. Sa palagay ng isang karaniwang tao, dapat magsagawa ng sariling pagsusuri ang mga opisyal ng sibil at militar. Bakit parang may tinatago kayong lahat sa puso ninyo? Pati ba kayo ay naghahanap ng kapahamakan? Hindi niyo ba alam kung gaano kahirap labanan ang mga ahas at demonyo? Isang grupo ng mga hangal na lingkod bayan. Ito ang matalinong plano na nais kong ipatupad. Napakatalino ng batang babae na ito. Magandang tanong ito. Magandang magpahinga ang mga ministro at mag-self-review. Linisin ng tuluyan ang mga natitirang kaaway sa palasyo. Sumusunod ako sa utos. Yung hukom sa county. At ang dalagang ito. Emperador. Ang pangalan ko ay Su Zaiwei. Lahat ng ito ay kasalanan ko, mahal na emperador. Hindi niya natutunan ang mga patakaran bago pumasok sa palasyo. Ang dalagang ito ay matapat ang ugali. Matalino at maingat. Magaling. Walang problema. Sa pagkakataong ito, si Hixianwei at si Su Zaiwei ay may mga nagawang kabutihan. Ginoong Yixian. Itinaas bilang punong lalawigan ng ilan. Si Su Zaiwei ay binigyan ng 100 tael ng pilak. Hari. Ako ay nagpapasalamat sa dakilang biyaya ng hari. Ako, isang simpleng babae, ay lubos na nagpapasalamat sa biyaya ng hari. Hindi pa ba ikinasal ang Ginoong Yixian? Sumasagot sa hari, ako po.
Talagang walang asawa. Si Su Zaiwei ay tiyak na magiging isang bayaning babae sa hinaharap. Ako ang magpapasya ngayon. Para sa kanya, isang county constable. At si Su Zaiwei ay magiging tagapag-ugnay. Huwag, mahal na emperador. Huwag magkalat ng mga pag-ibig na hindi nararapat, mahal na emperador. Bakit? Hari, mula pagkabata, ay may nakatakdang kasintahan na ipinagkasundo. Ngunit sinasabi nilang magkasalungat ang aming kapalaran. Nang ako ay 8 taong gulang pa lamang, ay pinalayas kami at pinaghiwalay. Ngunit hindi ako naniniwala sa langit o sa kapalaran. Bago ko siya matagpuan, hindi ako makakapag-usap tungkol sa kasal. Pakiusap, pangunahan mo ako, mahal na emperador. Aba, talagang ako'y nagkamali. Kung ganoon, magpapaalis na. Ginoong Yi. Noong nakaraan, ako'y nalito at inakusahan ka. Ay, Ginoong Ye. Dahil naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Huwag mo nang isipin. Kayong mga kabataan, dapat ay madalas kayong magkita. Kung hindi, tayo mga kamag-anak, magiging estranghero na. Kayo ay mga kamag-anak. Hindi mo alam, Ginoo ng Sulyap. Ako at ang tagapangasiwa ay malapit na kamag-anak. Nalaman ko na ang county magistrate ay may ganitong malapit na ugnayan. Bakit nga ba ang mga talaang ito ang naipasa? Kamakailan lang, nagkaiba si Yansay ng isang kakaibang sakit. Sana'y mapuntahan mo siya at tingnan. Huwag mag-alala, gobernador. May oras, tiyak na pupunta ako para tingnan. Napansin ko. Walang ugnayang pamilya sa inyo. Anong ibig mong sabihin, Su Zaiwei? O, wala naman. Marahil ito ay dulot ng kapangyarihan ng opisyal. Sige na. Huwag nang mag-atubili. Tara na. Saan? Sa lungsod ng Shuchun. King Liutang, lungsod ng Shuchun. Guro. Tumakbo ka na, baliw na ang Ginoo. Nawala na ba siya ng bait? Napaka-misteryoso. Kung gusto mong malaman. 100 liang. Anong ibig sabihin yan? Sinasabi ko na wala kayong ugnayang pamilya, di ba? Anong ibig mong sabihin? 100 liang, walang problema. Mabilis, dalhin mo siya para magpagamot. Palo ka. Yi Yanzi. Yanzi. Tawagin ang tao. Ipasakay ang binata pabalik sa kwarto. Tia. Tia. Yixiaoshen. Ibalik mo ang anak ko sa akin. Ay, tia. Bakit mo ako tinatadyakan? Si Yixiaotayan siya, ikaw yun. Ninakaw niya ang yaman at kapalaran ng anak ko. Anong yaman at kapalaran? Ito ba ang plano na palitan ang kapalaran ng prinsipe? Ihuli ang si Yixiaotayan. Tigilan mo. Kasalanan ni Yixiaotayan. Na pinalitan ang kapalaran ng aming pamilya. Kalokohan yan. Siyan ay ganito na bago pa dumating si Yixiaotayan. Ganito na siya. Paano mo siya maipaparatangan kay Yixiaotayan? Eh, baka nilagyan ako ng gamot ng iba. Puntahan mo ang ginang para suriin ang pulso niya. Manahimik ka. Ginang. Noon, may isang tao na nagpagamot kay Yancy. Isang babae na nagsabing, isang babaeng dasal mula sa Yuxia Temple ang dumalaw. Narinig ko na ang anak mo ay kakaiba ang ugali. Kaya nagpakilala siya na mismo ang pumunta para magpagaling. Ang pagkalason ay isang palatandaan lamang. Ito ay dahil pinalitan ang kanyang kapalaran ng isang taong nagngangalang Yixiaotayan. Na pinalitan ang kanyang yaman at kapalaran. Anong gagawin natin? Nainom na niya ang gamot ni Yansai. Isang gamot na kayang pumatay. Nakakamatay na pamahid. Aling sekta ito? Walang nakasulat sa aklat. Naitala lamang ang mga katangian nito. At ang lasa. Ayan, Gil. Su, mukhang may tao talagang may masamang balak dito. Ano ang gagawin natin dito? Ginoong Ye. Bakit hindi natin subukang gamitin ang kanilang plano laban sa kanila? Harangin ang salarin. Sundin na lang natin ang payo ni Binibining Su. Ginang Ye. Ikaw ang magpakalat ng chismis at magpaskil ng mga anunsyo. Sabihin na si Yancy ay mabuti.
Si Xiaoshan ay naipadala sa bilangguan. Ah, ako. Anong tinitingnan mo? Magpanggap ka namang parang totoo. Oh, oh. Si Xiaoshan. Xiaoshan. Yi Yanzi. Gusto mo bang lumabas? Gusto kong lumabas. Gusto kong patayin si Xiaoshan. Patayin si Xiaoshan. Kainin mo siya. Dadalahin kita para patayin siya. Siya ba ang isa sa mga babae? Noong gabing iyon. Sino siya? Kainin mo na ito agad. Talagang kaya niyang patayin siya. Hindi ba ako magiging katulad ni Yanzi? Sino ka? Pagtitiwalaan kita. Ako ang maghihiganti para sa'yo. Kailangan ko lang maghintay ng tamang pagkakataon. Ah! Sino ang nakadagan sa akin? 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 Miss Su, anong nangyayari kay Tayan? Mukhang uminom siya ng pangarap na bola. Bago pa man mawala ang bisa ng gamot. Puno ng mga pangarap ang isip. Nagtatawang parang baliw. Talagang nahulog sa sarili. Ano ang dapat gawin? Iyan. Tungkol sa mamamatay tao na ito. Alam mo ba ang kaunti? Huwag magtago, Ginoong Ye. Narinig ko ang tungkol sa pagpapalit ng buhay kasama si Ginoong Yi sa tanggapan ng prinsipe. Sa hardin ng mga damdamin, ang salarin ay dapat na ang pinuno ng Shanking Hall. Ano nga ba ang layunin ng planong ito ng pagpapalit ng buhay? Dapat ito ay mula sa mga natirang taga-suporta ng nakaraang dinastya para sa paghihiganti. Siksayauting, gusto ko. Gusto ko siksayauting. Hindi mo talaga papayagan. Kahit siya naaalala na lahat. Huwag na nating banggitin ang nakaraan. Sa ngayon, may mga palatandaan na gumagaling si Ienzai. Masaya na kung gagaling siya. Huwag mag-alala, Madam Taisho. Hayaan mo siyang magpahinga. Kuya Chengsu, natatakot ako. Anong mga halimaw at multo? Lumabas ka, hindi kita kinatatakutan. Ayos, nandito na ako. Nandito na ako. Nabaliw ka ba? Pest na ito. May sakit pa, ginugulo pa ako. Cheng Yu. Hindi ko na kaya. Cheng Yu. Yi Cheng Yu. Ming Yi Tianzeng. Sumusunod sa utos ng hari. Yi Dui. Nakapagsalita na ba ang prinsipe? Bumalik sa hari. Ayon sa alaala ng prinsipe. Ang Shanking Hall ay isang tao na nagngangalang Shen Yunshu. Si Shen Yunshu ba ay isang natitirang taga-suporta ng lumang dinastya? Anak ni Shen Zai. Hindi ako makapagsiguro dito. Tagapaglingkod. Inutusan si Prinsipe Heng na ikulong sa kulungan ng kamatayan. Si Ilan County Magistrate Xiao Chayan. Magaling sa paglilinis ng mga natitirang taga-suporta ng nakaraang dinastya. Kinatigan bilang isang opisyal na may ranggong 7 uri. Ipagpapatuloy ang paglilinis sa mga natitirang taga-suporta ng nakaraang dinastya. May malaking panganib ang iyong kalagayan. Ipinag-utos ng hari na si Xiao Tian ang mag-ayos ng mga natitirang taga-suporta ng nakaraang dinastya. Hindi ba't parang ilalagay siya sa bingit ng panganib? Magtawa. Ay naku. Pakisigurado po, Ginoo Kapitan. Si Junmo ay tiyak na iingatan ang prinsipe. Kuya, saan tayo nandito? Kuya, ang sama ng pakiramdam ko. Tein! Ang dilim dito, ang lamig. Kuya! Paano ka napunta doon? Kuya Chengxi, huwag kang aalis. Natakot ako. Huwag matakot. Hindi ako aalis, hindi ako aalis. Ayos na ito. Tingnan mo kung paano kita aabalahin. May napatay na. Pumatay.
Mukhang ayos na si Xiaoshan. Tara, tingnan natin kung okay na si Yancy. Ang mga walang hiya ay nagtatangkang manghimasok sa akin. Pasensya na talaga. CJ, dahil nagsorry ka na, di na kita pairalin. Magsulat ka ng utang na 500 leang. CJ, ako ang pipirma. Paano ka pumayag ngayon? Ang sarap ng pakiramdam. Kasi naman, nagkamali ako una. Karapat-dapat lang na magbayad ako ng multa. Sige, susulat ko na. Nagsisisi na ako. Hindi. Hindi ako matapang na magsorry sa pagpirma ko. Isang taong may konsensya na nagtatago. May masamang pakiramdam. May isang misteryosong lugar sa panaginip ko. Gusto kong makita. Sige, bukas ng umaga sasama ako sa'yo. Bakit ang familiar nito? Ito ang lugar na nakita mo sa panaginip. Isang kakaibang tunog ang naghatid sa atin dito. Sino kayo? Halos nasabi ko na. Oh, ito ay tumutukoy sa maraming mga tao na hindi tiyak. Kaya, mayroong Chengyu ba? Sino si Chengyu? Oh, ang tinutukoy ko ay ang Cheng sa Chengqiang. At Yu sa Yuyin. Walang kakaiba dito. Tara, tingnan natin doon. Dahil paano mo alam na makakabukas ang baging na ito? Curious lang. May mekanismo. Tama bang pumasok? Ano nang ikatatakot dito? Hindi na kumikilos ang ina. Nawala na ang ating pundasyon. Hintayin mo, hindi pa tamang panahon. Guro, guro. Guro. Paano nila nahanap ang lugar na ito? Ikaw ba ang doktor na nag-alaga kay Zaiwei? Yixiaoshen. Bakit buhay ka pa? Hindi lang ako buhay pa. Kundi napunta na rin ako sa lugar na ito sa panaginip ko. King Huan. Anong nangyayari? Ina. Para mapaglabanan ni Yancy siya. Binigyan ko siya ng dream pill. Anak mo ba siya? Haha. Tama. Guro. Talagang ganun kaimportante ang paghihiganti. Dahil nalaman mo na ang lihim na ito. Sige, manatili ka dito at tumulong sa akin. Guro, huwag ka nang magpatuloy sa pagkaligaw. Zaiwei, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bumalik ka sa aking tabi. Maaari kong ituring na. Hindi nangyari ang lahat ng ito. Itinuro mo sa akin na ang manggagamot ay may pusong maawain. Ngunit ngayon, ikaw ang pumapatay sa mga tao. Tumahimik ka. Mapagmalasakit. Nang ang dalawang angkan ng Aye ay tumulong sa asong emperador na wasakin ang aking naunang dinastya. Wala na akong mapagmalasakit o pangmalawakang pananaw. Guro, kung ang aking buhay, maaaring mapalitan ito ng iyong paghingi ng tawad. Wala akong reklamo. Kung ganon nga. Si Lu Qinghuan ang nagwagi. Si Lu Qinghuan ang nagwagi. Di mo inaasahan, di ba? Si Yishi ang anak ni Xianling. Si Yishi. Bakit mo ako niloko? Inatake ako sa likod. Huwag kang gagalaw muna. Ito ba ang gusto mong mangyari? Tama. Parehong mamamatay ang mga tagapagmana ng dalawang pamilya ng Yi. Sige, kung ang guro mo ay talagang gustong gawin ito. Itong suntikang ito, para na rin bayad sa pagtuturo sa akin. Sa 10 taon mong pag-aaruga. Zaiwei.
Kapatid na. Ha ha ha. General Yue, isuko mo itong 2 remnant na ito sa akin. Ah! Alaynan. Matapang na baliw. Ina. Hindi ka pwedeng bumagsak. Ina. Luking Huan, huwag ka nang magpakatigas ng ulo. Magpakatigas ng ulo. Ang buhay ko. Lahat ay isang palabas para sa iba. Ang pangunahing tauhan ay ina. At ako ay ang pinakatapat na tauhang sumusuporta. Hindi ko pinagsisihan ang aking mga pinili. Kuya Chengsu, Kuya Chengsu. Kuya Chengsu. Kuya Chengsu. Kuya Chengsu. Bakit hindi mo ako kilala? Bini-bini. Dumating na tayo sa lungsod ng Fufeng. Punta sa tanggapan ni Idu Wei. Ano po ito, Bini-bini? Dali. Nasugatan si isi ko. Sa loob ng sasakyan. Tulong, may tao. Mabilis. Dali, tulungan si isi ko pumasok sa bahay. Anong nangyari kay Xieshan? Ginoo, ginang. Kung Shengsui, siya ay nakumpiska na. Sugat na natamo noong panahon ng mga natitirang taga-suporta ng nakaraang dinastya. Palayaw ni Xiaoshan. 10 taon nang walang tumawag nito. Sino ka? Ginang, ako si Suzaiwei. Suzaiwei. Ikaw ang supling na sumalungat sa kapalaran habang buhay. At si Suzaiwei ng pamilya inang mamatay ka. Ikaw nga si Suzaiwei. Ako nga noon. Ang Suzaiwei na pinalayas mula sa tahanan. Hindi dapat malaman ang nangyari noon. Dapat siyang agad na paalisin. Engkanto. Nangahas kang bumalik para sirain ang pamilya. Aakayin kita. Tulungan niyo ako. Ginoo, tulungan niyo ako. Tawagin niyo ang tao, tawagin niyo ang tao. Ihulog siya sa kulungan. Ginoo, ihulog niyo ako sa kulungan. Maaaring wala nang makakatulong sa anak mo. Ito. Zaiwei. Panandali ang iiwan kita. Tawa na lang. Umaasa akong kusang aalis ka. Magandang taktika ito para sa oras. Sobrang bagay ito sa akin. Huwag mag-alala, ginang. Tiyak na susundin ko ang pangako. Ginang. Kung hindi aalis si Suzaiwei, baka maapektuhan ang swerte ng Ifu. Mas mabuti. Hayaan si Waning na alagaan si Xiaotian. Mabilis. Mabilis, hayaan si Waning na alagaan si Xiaotian. Oh, tama nga. May nagpasya na akong magpa-4C. Si Suzaiwei ay maaari lamang manirahan sa Bawang Tigre. Saang direksyon? Sa timog kanluran, sa tabi ng kubo malapit sa banyo. Sabihin mo sa kanya. Ako. Hindi ikaw, sino pa ang pupunta? CJ. Waning, maghintay ka. Hintayin mong maalis ko muna ang masamang bituin. Pagkatapos, dadalhin kita para maglingkod sa prinsipe. Sundin mo lang ang utos ni Tia. Kung hindi lang dahil sa pagbabanta noon. Matagal na sana kitang asawa. Maghintay ka dito. Ako muna papasok. Suzaiwei. Mamaya, lilipat ka sa bodega sa tabi ng kubeta. Sadyang niloloko ako. CJ, bakit napadikit ito sa bulak? CJ, kaya mamaya, sumama ka sa akin para tingnan ang susunod. Kung hindi ito angkop, tutulungan kitang magpalit ng isa pa. Tingnan ko kung anong gagawin mo. Kung ganoon, maraming salamat, Yason. Tara, tingnan natin. Kuya Chengsu.
Noong araw ni Kuya Chengsu, bakit mo ako kinainisan? Su Zaiwei, huwag kang tumakbo. Ning-er, tandaan mo. Inay, dahil lang sa hindi sapat na pinagmulan. Kaya buong buhay ay nasa ilalim ng pangunahing asawa. Kailangan mong hawakan si Cheng Zhao. Magpakasal sa pamilya Kailangan mong maging tunay na pangunahing asawa ng anak na lalaki. Sa ganitong paraan lang, makakamit mo ang karangalan. Makakabawi ka talaga sa nanay mo. Nanay, alam ko. Ito ay si Su Zaiwei. Ikaw ba ang nang-aapi kay Wan Ning? Bakit siya umiiyak? Ikaw si At Zaiwei. Ikaw si Su Wan Ning. Wan Ning, lumayo ka sa malas na ito. Sino ang malas? Ang malas ay ang sumisira sa anak ng mundo. Ako na namatay sa tahanan ng Siki. Buwisit. Kapag may nakapagsabi sa akin ng salitang ito muli, sasaktan ko siya. Kuya Chengsu, magpagaling ka ng mabuti. Ate, may kailangan akong gawin, mauna na ako. Zaiwei. Ako. Si Yishi. Si Xiaoshen. Ay, ikaw, walang hiya ka. Masaya ka bang lokohin ako? Zaiwei, ako. Huwag mo akong tawagin. Ibalik mo sa akin ang 3,000 tael. Ay, ang sakit. Ay naku. Ang sakit. Kung hindi ka mamamatay, hindi ka masasaktan. Huwag kang mag-arte dito. Ay, huwag kang masyadong kuripot. Manggagaway. Nasa galit pa rin ako. Bitawan mo ako. Ayaw kong bitawan. Kuya Chengsu. Bitawan mo na ako. CJ. Pero, huwag ka nang magalit pa. Alaynan, lahat ay makikinig kay Kuya Chengsu. Su Zaiwei. Ay, galit na galit ako sa'yo. Dapat matagal mo nang kinamumuhian siya. Ay, nanay. Anak, anong nangyari sa'yo? Nanabangga ng kama. Matagal ko nang sinasabi na kapag nakatagpo ka niya, laging sisisihin ang swerte mo. Hindi ka naniniwala, di ba? Malayo sa katotohanan, madam. Kapag nakatagpo siya ni Su Zaiwei, mas lalo lang siyang sisisihin. Ikaw, sige na. Tawagin mo na lahat sa malaki ang hall. Titingnan lang natin ang buhay at kamatayan ng prinsipe. Luman ang utang sa bahay ni Il. Si Auntie Son. Tawagin mo na lahat sa malaki ang hall. Agad na pagharap. Kapag lumaki ka, talagang pakakasalan mo ako. Ay naku, ano ang nangyari sa batang pangulo? Ano nang gagawin natin ngayon? Tawagin ninyo ang tao. Anong nangyayari? Bakit biglang nahimatay ang anak ko? Ginang, lahat ng ito ay kasalanan ni Su Zaiwei. Siya ay isang malas na bituin. Hindi ako. Sabi na ng manghula noon. Hindi lang siya nakakasira sa pamilya, kundi pati sa asawa. Dali, palayasin siya mula sa Ifu. Dali, palayasin siya mula sa Ifu. Inay, inay. Anong nangyari sa'yo? Matanda na. Nagsisimula na akong madapa habang naglalakad. Tingnan ko nga kung saan ka nadapa. Hindi na. Hindi, kailangan kong tumakas. Pumunta sa taguan. Magpahinga ka lang, wala nang problema. Ayos ka lang. Ako ang may problema. Nanay, ano ang nangyayari sa'yo? Dalhin ni Chengyu ang iyong ina sa bulwagan para mag-usap. Ang sakit ng ulo ko. Ayoko pumunta. Kung ayaw mong mamatay, kailangan pumunta. Kuya, walang galang. Anong sinasabi mo? Pagdating sa lobby, malalaman mo na.
Sige, magsalita na kayo. Si Shenke, ang anak ng mundo. Ang pagkamatay sa bahay ni Yi. Ano ba talaga ang nangyari? Kung ayaw niyong magsalita, hayaan ninyo akong magpaalala sa inyo. Panginoon, tingnan mo, napakabata pa niya pero kinaya na niya si Cheng Su. Dali, ibalik mo siya sa pamilya Su. Ikaw talaga. Sadyang walang kwenta ang sinasabi mo. Panginoon, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Heredero, kumain ka ng isang ubas. Tao ang prinsipe ay nahimatay. Tao ang prinsipe ay nahimatay. May tao ba? Kumusta ang anak ko? Nahimatay ako. Ang ginang ay si Su Zaiwei. Siya ay isang malas na bituin. Tao. Ibalik si Zaiwei sa Su Mansion. At pagkatapos ay paalisin ang mga tao sa Su. Mula sa Fufeng City. Inay, sabi ni Zaiwei, totoo ba ang sitwasyon? Yixiaoxian, tinatanong mo ba ako? Hindi po ako nangahas. Gusto ko lang pong malaman ang katotohanan. May problema ba si Auntie Son sa ubas? Si Shen Yonshu po iyon. Siya ang nag-utos sa akin. Guro. Si Shen Yonshu ito. Siya ang nag-utos sa akin. Inay, bakit mo ginawa ito? Bakit? Ayokong buong buhay ko. Maging isang alila lang. Pagkatapos umalis ni Su Zaiwei, pinapasok si Su Wanning sa palasyo para alagaan ang anak ng pamilya. Hindi ba't ito rin ang ideya mo? Hindi ako. Ito ay mula kay Su Wanning, ang kanyang ina. Bakit ang aking ina?